Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, bansag sa Maynila bilang Gate of Hell ng American blockbuster writer ay pinagkibit balikat lamang ng simbahan. Sinulat na nobela para lamang daw sa pagkita ng pera. For them, it is a big joke, no? And it is nothing more than business, no? It is writing a book to earn money. Bilang ng mga nagugutom sa bansa, mas marami kung wala ang CCTV program. Ang aming pong nakikita, mas madami pa siguro kung wala po itong programang ito na makararanas ng gutom. DepEd at CHED muling kinalampag sa isyu ng tuition fee hike. Sobrang nasingil na matrikula pinasisilip. Tingin ko dapat panahon na i-review yung tuition regulation law para mas maging stricto o ng authority yung ating mga school fees, education officials to check on these exorbitant fees. Mga yan ni na Kamala Commissioner Brillantes at dating Commissioner Lagman. Palong uminit. Nagre-react lang ako dahil paulit-ulit na sinasabi niya na wala raw akong ginawa nung nasa Comelec ako. Balitang negosyo, local carriers ng Pilipinas pinayagan na makalipad patungong South America. Ang abroad kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at kabataan sa Stockholm ay sumiklab. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. RMN. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes, Mayo 23, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXDC 621 RMN Davao, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, at sa DXMD 927 RMN General Santos. Live din tayo mga kasama international sa www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Ipinagkibit balikat lamang ng simbahang Katoliko ang issue hinggil sa paglalarawan ng American blockbuster writer na si Dan Brown sa Maynila bilang Gate of Hell sa kanyang libro na pinamagatang Inferno. Pati sinasabing aklat nagpunta ng isang karakter sa Maynila para sa isang humanitarian mission. Ngunit ang tumambad sa kanya ay ang pintuan ng impyerno. Ito dahil na rin umano sa nakita niyang maraming bilang ng mga batang nagugutom, 6 na oras na traffic, nakaka-suffocate na polusyon, nagkalat na mga mandurukot at sex trade, partikular na sa mga kabataan. Sa interview ng RMN kay Lingayen Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz, sinabi nito na bagamat hindi langit, hindi rin may tuturing na impyerno ang Maynila, lalo na't marami pa rin mabubuting tao dito. Aniya mas malala pa nga ang sitwasyon sa mga bansa sa Middle East na walang habas kung kumitil ng buhay kumpara sa Maynila. Naniniwala din si Cruz na isinulat lamang ang nobela upang kumita ng salapi ang may akda. Kahapon po, dalawa yung kausap kong bis. Sabi nila, wala daw silang alam tungkol dyan. At tawa nga ng tawa. At parang for them it is a big joke, no? And it is nothing more than business, no? It is writing a book to earn money. Kamukha ng bestseller nga, The Vinci Code. Tama ko yun. Malaking pera ang kinita nun. At may mga namin nga. Kaya nga sabi ko kanina, mabuti sana tayo mga Pilipino, huwag natin bilhin yan. Sabay nito, sinabi ni Cruz na isa itong wake-up call sa Malacanang upang gumawa ng aksyon sa mga nangyayari
sa bansa. Siguro kung nila sasabihin nila impyerno, siguro dapat umaksyon dun ang pamahalaan na nandyan lang sa Malacanang. Dapat sila lalo ang mapahiya dun. Kung Manila, ganun na. And Manila is the seat of the government, no? So, mas maaaring mag-react pa ang Malacanang kaysa CDCP. Archbishop Emeritus Oscar Cruz sa interview ng RMN. Ipinagtanggol ni DSWD Secretary Dinky Saliman ang Conditional Cash Transfer o yung CCT program ng gobyerno kasabay ng paglabas ng latest survey ng Social Water Station na lalong dumami yung mga naghihirap po at nagugutom na mga Pilipino. Ang CCT ay top program ng Pinoy administration bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga nagugutom at naghihirap sa bansa. Saan ito ay nilalaan ng 44.25 billion pesos. Sa interview ng RMN kay Suliman, pinagmalaki nito ang malaking tulong ng CCT sa mga mahihirap na Pilipino. Anya, kung wala ho ang CCT, baka mas mataas pa ang bilang ng mga mahihirap at nagugutom sa bansa. Is 4 million families. Kasama na po dyan yung mga nakatira sa Tricycle, sa Rizon, dito po sa Calacang, Maynila, at ganoon din sa Davao City, Cebu, at ang mga katutubo po. So, ang amin pong nakikita, mas madami pa siguro kung wala po itong programang ito na makararanas ng gutom. Bagamat hindi nito kunestyon ang detalye ng SWS survey, sa opinyon ni Soliman, posibleng nakadagdag sa survey yung mga residenteng nasa lanta ng Bagyong Pablo sa Mindanao at ang mga Pinoy evacuees naman mula ho sa Sabah. Ang mga ito umano ay nasa ilalim ng food feeding program ng gobyerno. Malaking itinaas po ay sa Mindanao. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin po yung epekto ng Typhoon Pablo. 233,000 food packs every 5 days pa rin ho ang binibigay namin sa Compostela Valley at saka sa Davao Oriental. Bahagi din po palagay ko ng datos ay mga bumalik po mula sa Sabah ng mga kababayan natin na humigit kumulang nasa 15,000 na po. Matatandaan ho sa uling survey ng Social Water Station noong buwan ng Marso, pumalo sa 3.9 na milyon ng mga Pilipino ang nagsabing wala silang makain. Ito ay mas mataas kung ikukumpara noong isang taon. Panahon na upang pag-aralan namang muli ang tuition fees guidelines ng Department of Education at ng Commission on Higher Education. Yan ay giniti Congressman Mon Palatino ng Kabataan Party List sa interview ng RMN. Ayon kay Palatino, marapat din na isama ng CHED at ng DepEd ang pagmumonitor at pagre-regulate kung saan napupunta ang nasingil sa matrikula, partikular na sa mga pribadong paaralan. Yung mabilis sa solusyon, dapat yung DepEd and CHED can review and even revise its tuition guidelines. Isama na yung monitoring, regulation ng miscellaneous fees. Pero in my experience, tingin ko dapat panahon na i-review yung tuition regulation law para mas maging stricto o ng authority yung ating mga school fees, education officials to check on these exorbitant fees. Kasi sa maula, 300 private school sa college ang pinayagan ng CHED na makapagtaas po ng tuition fee ngayong school year 2013-2014. Habang 184 private elementary at 79 naman sa secondary ang pinahintulutan po ng DepEd na magtaas din ng matrikula. Paliwanag pa ni Palatino na marami kasing eskwelahan na itinayo para lamang sa personal na interes at hindi dahil gusto nitong makatulong. Panawagan pa ni Palatino na dapat ibalik sa mga magulang ang sobrang singil sa matrikula. Kaya po ng serbisyo o iba pang programa makakatulong sa kanila, partikular na sa mga mahihirap. Ibalik nila sa tao through services and other projects na makakatulong sa mahihirap. Marami ding eskwelahan tinayo, hindi for service, kundi for business, for profit. In fact, sa Colegio, dumadami yung bilang ng mga private schools for profit. So, indication pa na magandang negosyo siguro edukasyon. Para sa akin, kailangan talaga review na yung tuition law. Congressman Mon Palatino ng Kabataan Party List sa interview ng RMN. Hindi naman nauwiho sa labasan ng baho ang bangayan ni na COMELEC Chairman Sixto Brillantes at dating Commissioner Augusto Gas Lagman. Ito'y makaraang kwestiyonin ni Lagman ang umano'y milyong-milyong intelligence fund ni Brillantes at ilan pang commissioners ng poll body. Sa interview ng RMN kay Lagman, sinabi nito na noong 2011 nang bigyan siya ng 3 tseke na may kabuang 1.25 million pesos bilang intelligence fund. Anya, isinauli nito ang naturang pera at hindi rin siya pumirma sa dokumento dahil hindi naman niya ito ginastos. Ang iniisip ko kasi baka meron naman kaming gagawin na investigasyon
ngayon, wala naman akong ginastos na gano'n. So, nung pinapal-liquidate sa akin, pipirmahan ko lamang yung isang dokumento at liquidated na yon na hindi naman kailangan pala ng mga supporting receipts. Sabi ko, hindi ko ginastos si pera nagdiskusyon kami ilang minuto, sabi ko, meron ba akong option na isoli na lang? Meron naman daw. O sige, isosoli ko na lang. Sabay nito, nilinaw ni Lagman na hindi siya nakipag-away kay Brillantes, bagkus ay nilalabas lamang ito ang mga isyong dapat malaman ng publiko. Ayon kay Lagman, personal na kasi ang pag-atake ni Brillantes kung saan paulit-ulit na sinasabi nito na wala siyang nagawa nung nakaupo sa COMELEC. Paulit-ulit naman si Chairman Brillantes na wala daw ginawa sa COMELEC nung nandun ako, naghalong-katuloy ako. Ito, ang dami ko namang ginawa. Ang dami kong dinisisyonan na kaso. Ang dami kong ginawa sa IT. So sabi ko, baka naman dito sa intelligence, baka meron siyang inaasahan na gagawin ko. Wala talaga akong ginawa na intel. Kaya nga sinoli ko yung pera, sabi ko. Hindi ako nakikipag-away sa kanya. Ang sinasabi ko lamang, dahil nagre-react lamang ako dito sa kasong to, itong issue na ito, nagre-react lang ako dahil paulit-ulit na sinasabi niya na wala raw akong ginawa nung nasa COMELEC ako. Inamin naman ni Brillantes na totoo na meron ngang intelligence fund para sa COMELEC chairman at mga commissioner, pero hindi anya totoong pinilit si Lagman na pumirma sa isang gawa-gawa lamang na dokumento. Ang palasyo po, no comment sa mahigit 1 milyong piso intelligence fund sa COMELEC commissioners. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Ayaw na magkomento pa ng Palasyo ng Malacanang sa ibinunyag ni dating COMELEC Commissioner Augustus Lagman na nagbigay ng mahigit 1 milyong piso ang COMELEC sa mga commissioners nito para sa intelligence fund. Lumabas kasi sa balita na sinabi ni Lagman na hindi niya tinanggap ang intelligence fund na ibinibigay sa kanya dahil pinapapirma umano siya ng mga dokumento na nagsasabi umano kung paano niya ginasta ang mga ito. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi maaari magkomento ang palasyo sa financial issues ng COMELEC dahil mayroon itong fiscal autonomy bilang isang independent constitutional commission. Hahayaan na lang anya nila si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na sumagot sa mga issue na ibinabato ni Commissioner Gus Lagman. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Party groups iginiit ang kanilang proclamation. Kasama natin sa Balita Live si Grace Maniano. RMN Report. Iginiit ngayon ng ilang party list group sa Commission on Elections o COMELEC na iproklama na ngayon ang mga party list na nananalo sa katatapos na midterm elections. Katwiran ng Bayan Muna, Anak Pawis at Gabriela, habang pinapatagal ng COMELEC ang kanilang proklamasyon ay lumalaki ang tsansa na mapasukan ng pandaraya ang bilangan ng boto sa kanilang hanay. Ayon kay Bayan Muna Representative Mary Colmenares, kung ang mga nangungunang 6 na senador ay naiproklama kahit 72 o 72 pa lamang ang nakakanvas ng Certificate of Canvass, ay bakit hindi ito magawa sa panig ng party list groups kung saan umaabot na ngayon sa 110 na COCs ang nakakanvas. Punto pa ni Colmenares, mismo ang National Board of Canvassers na rin ang nagpahayag na ang mga hindi pa nabibilang na COC ay hindi na makakaapekto sa kasalukuyang standing o position ng mga nangungunang party list groups. Ang sabi naman ni Anak Pawis Representative Rafael Mariano, dahil sa pagiging makupad ng COMELEC, hindi na nakakamit ang layunin ng isang automated election na kaagad maipabatid ang kagustuhan ng taong bayan sa mabilis na pamamaraan. Sa panig naman ni Gabriela Women's Representative Amy De Jesus, base sa group canvas report na kanilang na-compute, hindi isinasaalang-alang ang 12 pang party list group na na-disqualify, ay malinaw na panalo sila at dapat magkaroon na ng 2 kinatawan sa Kamara. Ang tugon naman ni COMELEC Chairman Atty. Sixto Brillantes, tatalakayin nila sa andang session mamaya pagkapananghali kung magkakapagproklama labas ng nanalong party list groups ngayong hapon. Kasama mo sa COMELEC, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama inaasahan po mas lalong dadami ang mga turista makakabisita sa ating bansa matapos payagan ng mga local carriers ng Pilipinas na makalipad papuntang South America. Di matapos ang kasunduan ng Pilipinas at Brazil kung saan 7 biyahe ng aeroplano kada linggo ang maaaring magpalitan sa 2 bansa. Nabatid ang Brazil ang pang-5 pinakamalaking bansa sa buong mundo at pang-6 sa mga bansa may pinakamaunlad na ekonomiya. RMN News Abroad. Sa Sweden tayo, 3 magkakasunod na gabi nang sumisiklab yung kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at mga kabataan sa Stockholm sa bahagi ng Husby na may kasamang pagsusunog para mga sasakyan. Sa ulat 100 sasakyan na ang sinunog noong linggo ng gabi.
29 noong Huwebes ng gabi at ang huli naman ay hinuli naman ang 8 katao ng Martes ng gabi. Sinasabing ang tensyon ay umpisa noong Mayo 14 pa, kung saan nabaril umano ng isang pulis ang isang 69 na taong gulang na lalaking mula sa Hasbi na may dalang patalim. Dahil sa kaguluhan na yan, umapela si Prime Minister Frederick Reinfeldt na kumalma muna at huwag daanin sa gulo ang lahat. Samantala, sa Egypt naman, binitay yung 4 na lalaki matapos patayin ng isang pari. Hinatulan ng parusang kamatayan ng korte ng Egypt ang 4 na kalalakihan matapos mapatunayang guilty ang mga ito sa pagpatay kay Reverend Dawood Peter Boyles. Matapos pagnakawan ng biktima ay pinagsasaksak ito na naging sanhiwa ng agad niyang kamatayan. Lilinaw ng mga otoridad na hindi reliyon o politika ang motibo ng mga sospek sa pagpatay sa pari. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito ang RMN News Nationwide ngayong Huwebes ng tanghali, May 23, 2013. Yung mga taga-Iligan ay susunod na yan. Abangan na sina kasamang Ramil Emborong at Jessie Cris Canabato sa RMN News Diretso Balitang Iligan sa DXIC 711. Panoorin po ang ating pagbabalita alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Tama niyo po sa serbisyo publiko si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Breaking news. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News.